So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo ulit sa pulo. At eto, actually gusto ko tong mapanood pero sinantabi ko muna kasi nakafocus tayo sa mga unwatched battles sa flip top. And ayun, buti na lang may nag-request na itong battle na to. So ayun, shoutout kay Edward Teach, no? Tayo na pinagsabang One Piece character to. Okay, so si Whitebeard tsaka si Blackbeard pinagsama niya. Shoutout Edward Teach. Ito yung battle na request niya. Poison 13 versus G-Wise. Diba? So ito guys, to be honest, kaya ako nagkaroon ng interest na panoorin to. Kasi nakita ko yung scheme ni Poison 13 dito, yung pag-imitate niya dun sa spoken ni G-Wise. Tangina, ang lakas. Kaya sabi ko, hindi ko na, lang yun, clip lang naman yun sa Facebook. So hindi ko pa to napapanood ng buo. So ayun, tiniis ko yung 3 months ago na pala tong 3 months ago na yung 3 months ago uploaded na yung battle na to. So, yun lang yung napanood ko, yung scheme ni Poison na tanganang tindi nun. Kaya, ayun, excited din ako mapanood to. At big shoutout kay G-Wise. Napanood ko siya bumattle sa Insane na itong nakaraang Sabado. At, yun, meron din akong video ni G-Wise nag-perform siya, nag-speech siya ng kanta niya. So post natin yun sa Judge Jinan na page. So baka bukas kasi iniisa-isa ko Okay? So yun. Shoutout ulit kay Edward Teach. Poison 13 versus G-Wise. Panoorin natin to. Hola. Balikan natin, let's go. Hello game. Halos matagal na rin pala nung huling laban ko sa battle rap. Postpone pa yung laban ko dapat sa Rapture. Tapos sa pambubuli sa akin dahil sa spoken ko, nagka-depression, nagka-family at financial problem, kaya itong utak ko na torture. Naupos na parang sigarilyo pero nalampasan ko yun at dahil doon sa pangyayari yun sa buhay, napakarami kong natutunan na lecture. Kaya boss, huwag mong iabang sa akin na professional ka kung mas marami pang pinagdaanan sa itong tinatawag mong amateur. Pero magsimula ka na magnilay, alalahanin mo si Breeze, yung battle MC ng KOTV. Estilo ni Brad, mga sir, nakakaumay. Wala kang dating kung usapang originality. Oo, mandideko at malay snatcher. Kailangan pa ba ng patunay? Kung tutusin, nasa laban yung ni Aster ang ebidensya, lupit mo mag-control C. Ito ang totoo kap, hindi ka top tier o Sorry. Ito ang totoo kap, hindi ka top tier o mahusay, magaling ka lang talaga sa mimicry. Kaya veterano ka? Pwes na nakararami, mahiya ka repa. Di tayo parehas ng karisma. Magkaiba ng dating mo nang gagaya sa laging ginagaya. Pero okay. Sa akin ng mga laban ginagaya, lagi ginagaya. So, syempre, given, pag Poison 13 about sa mimicry, 'di ba? Kaya nga exciting din yung match-up nila ni Sinyo. 'Di ba? So, for sure naman kung mapapanood niyo tong review ko na to, for sure naman nakita niyo na yung poster, no? Ng Ahon 15 Day 3. 'Di ba? So, tayo na grabe, no? Poison 13 versus Sinyo. Parang out of nowhere, 'di ba? Hindi natin inakala na magkakaroon ng ganung match-up. So, ibang klase talaga si Boss Arik maggawa ng match-up 'di ba? So, parang wala Naka-focus yung Sinyo. Kumbaga tayong mga fans, naka-focus tayo sa Sinyo versus Jonas, Sinyo versus Emzite. Andun yung focus natin Tapos biglang Sinyo versus Poison 13. Tangina, 'di ba? Parang out of nowhere na walang nag-expect ng ganung battle, 'di ba? So ang lupit lang nun. So yun, nasabi na rin kasi ni G-Wise dito, which is lagi namang ginagawang angulo kay Poison 13 yung about sa mimicry. Mokujin, panggagayan ng estilo. Well, given na yun 'di ba? Kumbaga kapag sinabi yun or pag inangle kay Poison yun, parang hindi na tayo masasaktan doon, hindi na tayo
Hindi parang di na bago yun sa atin kasi parang inadapt na talaga ni Poise na ganun yung estilo niya eh. Na kaya, actually hindi naman panggagaya yung ano eh, yung pino-point out ni Poison eh. Parang ang sinasabi lang niya is kaya niyang gawin ng better yung estilo mo or yung estilo ng kalaban, 'di ba? Kumbaga ikaw, ganito lang yung kaya mong gawin sa ganyang estilo. Ako, kaya kong mas angatan yung ganitong estilo. So parang ganun lang naman, no. So ngayon, yung Sinyo versus Poison 13, hindi ko alam kung ano magiging takbo ng battle na yon. Hindi ko alam kung magpapatawa ba si Poison. Hindi ko alam kung sasalungat ba siya sa estilo ni Sinyo, or kay Sinyo naman, di ko alam kung magte-technical ba si Sinyo, hindi ba siya magpapatawa. Diba? Maraming instances, no. So, ngayon ito, may angulo si GY sa mimicry given. Tapos yung sinabi niya na na magkaiba yung ginagaya sa gumagaya. Ay, ginagaya sa ulitin na nga natin. Ano ka? Pwesta nakararap pero mahusay, magaling ka lang talaga sa mimicry. Kaya veterano ka? Pwesta nakararami, mahiya ka repa. Di tayo parehas ng karisma. Magkaiba ng dating mo nang gagaya sa laging ginagaya. Yun, nang gagaya sa laging ginagaya. So, kaya nabanggit ni G-Wise yung laging ginagaya. Kasi, sumikat yung niya spoken niya. Tapos halos lahat no, kahit sa flip top na nababanggit yon sa Motus, sa FRBL, diba? Nababanggit yung ganong skema. Kaya yun yung pinagmulan kung bakit may ganong linya si G-Wise dito. Okay? Pero karangalan sa akin na makalaban ka kasi ikaw si Poison 13, ang pinakamalungkot na battle MC. Na kahit mag-release ko o mag-Jollibee, malungkot ka pa rin daw, marami nagsasabi. Ako, di nyo man nakalain, pero aminain ng sistema at mga pangit na pangyayari. Etong idol nyo, kung susumahin, mas mahina pa sa akin, wala yan, nilamon lang ng anxiety. At diba gusto mo gumaling ka pa, lalo na sa pagmumulti, gago, hindi siluni kailangan mo, mas kailangan mo doktor sa psychology. Kasi madali lang naman mag-multi. Yan kung yung utak mo walang diferensya at hindi okupado ng peking lungkot, galit at puot. Di mo man maamin sa sarili mo, pero kaya ka nagkakaganyan ng dahil sa inggit na sa buong pagkatao mo bumabalot. Mas ahead ka sa akin? Sige. Pero ngayong mas bata kalaban mo, paniguradong dederecho yung pananaw mong baluktot. Poison yung ganyang paawa, hindi yan mindset ng depressed na malungkot, kundi mindset lang yan na may katok. Kaya ito yung huwag mong mamasamain. Kasi kung wala kang diferensya, boy, sa lahat ng tao, hindi ka magpapapansin. Putaanin mo ityuhin na isip bata na magagalit kapag hindi mo siya nilambing. Boy, pasalamat ka na lang, men, sa mga taong nakakaunawa sa'yo sa tuwing nagdadrama ka, kasi kung ako'y lalapitan, gaganyan ay putang ina mo, mayat mayakit ang pagsasasaksakin. Para lang to pa rin, yung matagal mo nang hiling, na gusto mo nang magpakamatay pero ayaw mo naman gawin. Kasi panay sabi, na gusto nang wakasan kanyang buhay dahil sa sobrang lungkot. Gago, hindi yan nakakabilib na kesyo, gusto mo lang masawi. Hindi rin naari na pag naiisip mong ikay mamamatay, natatakot, nanginginig, yung suicidal speech binabawi. Grabe, husay, deserve mo ng kaltok. Ano yan? Ano yan? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib, bilang lalaki po ay nakakadiri. Hindi na rin mawari, kakaumay na kanyang peking lungkot na bitbit para yung mga tao sa kanya pumanig. Pero ang hindi nila alam sa 10 sinabi mo, 11 ang mali. kasi sabi niya kay Plaridel, haba ng round, pinagharihan ko ang pas, pinagsigawan pa sa mga tao. Tapos sabi niya kay Arik sa laban nila ni EJ Power sa Cebu, alipin ng nakaraan, tas pagbalik isiset mo, di ko deserve ang taga-past, taga-future, i-present nyo. Puta, ano bang totoo? Napakagulo. Doon pa lang sa 2 linya, halatang mahilig ka mag-imbento ng kwento. Akala kasi aabot kay GL sa round 1 ng isa buhay mananalo. Patunay lang na digital yung karma, kaya ayun, binadibag ni EJ at tinalo. Paano di ka applicable sa current? Kaya nga itong bagong meta ng future tense ang kaharap mo. Ayos. At sa pagpatay kay Elsa, ito ang salarin, pues nakuha ang karma sa'yo ng freeze, frozen. At last, isa to sa mga pinakamagagaling sa tala. Pucha, idol, parang ayaw yata nila maniwala. Examplean mo nga,
Tala, tala, ulul. Isa kang madrama, pabebe na kulang sa kulata. Kung tumatanda ka ng Pauron Wilson, wag mo akong binabata. Pag-accept ng rookie sa veterano, ito ang perfectong halimbawa. Okay, mahaba lang yung round ni G-Wise pero ang dami niyang solidong suntok doon. Nagustuhan ko 'yon. Ang dami, no? Hindi, siguro mga yung second half punong-puno ng mga solidong punto, maayos na setup, tapos pagdating sa pinaka-punchline sobrang nagpe-pay off. So, effective yung second half, no? Take note, second half ni G-Wise. Yung first half medyo gapang ang tagal ng momentum, slow, alam mo yung facing is hindi ganun kabilis makuha. So, tapos ang tagal pa ng round, ang haba pa ng round ni G-Wise. So, habang nagsiset-up siya, parang, dumadating na sa point na nauumay na dun sa mga setup. Kasi, yun nga, pagdating sa punchline is hindi nagpe-pay off. So, ganun yung kwento ng first half ni G-Wise. Pero, pagdating sa second half, ayun, nagtuloy-tuloy yung mga malalakas na setups. Actually, nagumpisa dun sa Poison 13 Mimicry. Magkaiba yung gumagaya sa ginagaya ng lahat. Tangina, doon nagumpisa yung momentum, yung pag-switch ng momentum, 'di ba? From zero to boost, 'di ba? Boost agad So doon nagumpisa, tapos yun, unti-unti nang kumokonekta si G-Wise, kaya para sa akin nahabol naman niya kahit papaano at naging maayos yung mga setups niya kasi nagsimula na rin mag-pay off yung mga punchlines, no? So props dun sa second half ng round 1 ni G-Wise, malakas yun. Pero tignan natin, Poison 13 to let's see. Pakinggan natin. Ito ba yung nagsabing okay lang kahit wrong grammar siya, ang importante magkaka-rhyme? So mas kailangan mo pa yon. Tapos babanatan mo ganon. Importante magkaka-rhyme. Kilala mo ba kalaban mo ngayon? Anong gusto mo? I-tolerate namin basta nakakatugma. Si Youngstown nga kahit walang rhyme, nakakatuwa. Hindi, may singit ko lang. Di ko kaibigan si Youngstown pero alam ko, rubber talaga yon. Ang dami kasing nambabash, kesyo binababo yung hip-hop, panira sa kultura. Napansin ko lang, ang daming kumukontra. Pero nung nagrarap siya ng maayos dati, di naman kayo sumuporta. Minsan kasi mas masarap pakinggan yung nagtatanga-tangahan kaysa sa mga feeling matalino. Kaya Youngstown, good job pare. Nakakatawa ka. Ikaw, di mo na kailangan magtanga-tangahan. Tanga ka talaga! Tangina. Past, present, future tense na lang, hindi mo pa alam? Tangina. Past, present, future tense na lang, hindi mo pa alam? Yung mga sinasabi mo, iniisip mo ba? Hindi ka naman pala marunong mag-English, pinipilit mo pa? Speak, spokes, poke ng ina mo! Tol, speak, spokes, poke ng ina mo! Ang ina mo gago. Sabay. Speak, spokes, poke ng ina mo! Hindi, ito talaga yun. Past, present man o future, panahon may... Past, present man o future, panahon may sagarin kahit mag-reinkarnasyon siya'y madali lang kanain. Past, present man o future, sa dala kong patalim, paulit-ulit man mangyari, di mo kayang salagin. Past, present man o future, mas maiging alamin, yung lason kahit anong ira na natiling salarin. Yung deja vu, nag-deja vu. Kaya, yung deja vu, nag-deja vu. Parang nagiging salamin. Nangyari na yung pangyayari, ayariin ka pa rin. Tangina mo, lagi mong niyayabang na nakulong ka na dati. Grabe pala. Pugante ka ba? Wala kaming pakialam, pukin ang ina ka. Kala ko ba naman karumal-dumal na yung... Kunyeta, kala ko naman karumal-dumal na yung... Kunyeta, kala ko naman karumal-dumal na yung kaso.
Paninirang puri lang pala sa kapitbahay yung atraso. Proud pang hinuli ng pulis. May warrant of arrest pa nadala. Malaman-laman ko puta, nagmarites ka lang pala. Pabigat ka sa magulang, buwisit ka. Yung pinampiyansa sa'yo, sinulisit pa. Ako? Gago. Ako gayahin mo. Dahil magulang at madaya, nakapatay na't nanaksak, nananatili pang malaya. Dating tubero, naging gago, pag natipuhan ka na. Kaya wag magtaka kung may magigripuhan mamaya. Huwag kaya magtaka kung may magigripuhan mamaya. Ako'y tinakas sa realidad ng utak kong rebelde. Di katulad yung nakasandal na lang at dumipende. Isa sa pinamimitagang prominente. Sa inyo na tumpulok, katumbas ko ay kontinente. Nag-joke. Okay. Ang daming round 1 malinaw. G-Wise 'yon. Props sa performance ni G-Wise, no? Even slow start siya sa first half, grabe yung bawi niya sa second half. Then kay Poison 13 naman, so since since meta na talaga ang mga fake choke. So actually nung umpisa ng round ni Poison, hindi talaga ako naniwala kaagad na choke yon. Akala ko setup yon. Poison 13 pucha, ang daming fake choke na neto sa battle, di ba? So hindi mo alam kung yung choke niya is choke talaga. Kasi minsan ako ilang beses na ako na kumagat sa ganitong mga fake choke eh. Akala ko nag-choke, syempre ipopost ko, magko-comment ako ng sayang, ang dami ko i-comment, sayang nag-choke siya, tapos biglang setup pala yun sa fake choke, di ba? So ako kanina, habang pinapakinggan ko si Poison, hindi ako naniniwala na choke talaga yun. So akala ko setup, maangas na setup para sa, tapos inaantay ko yung punchline na solid o para mag-pay off yung fake choke na yun. Pero yun, I think stutter, slip ups, choke talaga yung nangyari. So I think baka sa rounds 2 and 3 magkaroon ng bawi eh. 'Di ba? Hindi ko pa rin naman andun pa rin eh. Parang at the back of my mind, andun pa rin sa isip ko na parang andun pa rin na baka set up yung round 1 sa 2 and 3. Diba? Andun pa rin eh. Wala, Poison yan. Kahit anong gawin ni Poison, puta, nagiging effective sa huli. Diba? Pero, yun. Sa round 1, sa tapatan ng round 1, so, dun muna tayo mag-focus. Props kay G-Wise, sa kanya yon, bigyan ko ng 9 points si G-Wise doon, and kay Poison, bigyan natin ng 7. So, medyo malayo yung agwat kasi, yun nga, nagkaroon ng stutter, choke, tapos, although may mga malalakas na linya or haymaker si Poison 13 sa round 1, I think hindi enough para makuha ni Poison yung bawi or yung round 1. Kaya bibigay ko kay G-Wise yun, 9-7. Round 2. Pasko ay kontinente. Nag-joke. Pero tinalo mo si Pistol. Kaya sa blackout nag-champion ka, di ba? Nilampaso ng todo ni Idol, parang Mark. Ang lupit mo doon sa mata nila. Oo, yun ang alam ng mga people. Kala nila nagpapatayan yung dalawa, yun pala puta, scripted yung eksena. Eksakto yung ideya. Si Pistol isang matabang extra sa palabas ni Tanggol. Habang si Gago isang madrama na pulpul. Mga sarcastic kayo repa, maging sa battle rap, dinala nyo na yung mga pangarap nyo na maging artista. Kung baka mag-riba, sabihin dahil sa palabas na to, siya yung bida. O sige, ikaw na bida o kaya naman artista. Saktong-sakto sa'yo Poison o ikaw talaga. Total sanay ka magsaulo ng hindi mo naman linya. At speaking of Pistol, puta sabi niya dun sa laban nila sa PSP, nagmukhang tuta na nilapan ng Komodo Dragon. Puta nag-accent pa si Gonggong. Gago, do not underestimate my English. I'm graduation kaya paniguradong uuwi kang broken ngayon. Kasi puro pangaral pa yung laman niyahan at yan ang parental guidelines ni Abnoy. Pues, better luck next time. Kasi kung ganyan lang dala mo, mahina toy. Even you rely sa pagiging Moko Jin vibes boy, sa aking TikTok, taking strikes, masisibak ahoy. Pero makalaban ka para sa akin karangalan na. Aminado naman ako na pagdating sa credentials sa battle, eto o eto ka. Marami kang bars, pues marami akong gagamba. Baka
Basta ng isa, kaso sa panga. Kaya hindi ubra sa akin yung pagiging toxic mo na person. Kung sanay ka sa drama, lumaki to sa action. Kaya wag mo ako niyayabang-yabangan dito, Poison. Baka gusto mong ipabubugitan. Diyan lang yung mga kokosa ko sa New Bilibid Prison. O baka magulat, sabihin dahil hindi naman siya mabubugbog kasi yung mga kakosa ko nakakulong. Malamang, kulong nga eh, pero huwag kang mag-alala dong. Para mabugbog ka ng tuluyan sa ayaw at sa gusto mo, isasama kita doon. Tingnan natin kung uubra yung pagiging mokojin mo sa mga nakababa dun sa drum na kamagong. Sa battle masiba ka, chong, pues layunin ko yung massive. Baka ngayon, kasi kayo bumabattle lang pag nakakalamang without taking the risk. Habang ako, brother, lumalaban, oo, 2 laban pa sa isang gabi sa kalagitnaan ng bash at this. Kaya huwag mong iyabang sa akin na ikay top tier rap na rami ang panalo mo, bitch. Kasi kung sinong mas matibay na MC trapper sa atin, alam na ng mga tao who's the fuck it is. At kaya mong kantot-katutin jowa ni EJ Power kahit ayaw? O talaga, Brad? Kung aaralin yung angle, kaya ganun kababaw sulat kasi ito'y may flip na lang at hindi na siya, at wala na siya sa top. Kung mapapansin, kada battle, nagiging wak na si Tungaw. Di porket nagbanggit ka ng kaya mong kantutin jowa, noon ay matatawag ka ng dope as fuck. Aba sa akin mo speak spoken yan, men. Kahit sa harap ng yung bayaw, papaluin kita ng baseball bat. Napakaangas. Kung umasta, napakaangas nitong nakagoma ang bayag pero di bale. Tanaw ko. Kung umasta, napakaangas nitong nakagoma ang bayag pero di bale. Tanaw ko hangarin mo po tapete. Akala mo kung sinong matigas, duwag naman, pa-importante. Huwag sa pansin, pa bebe. Piling upod na yung chinelas ng hubad kung sumali. Kung tutusin, nagiging halimaw ka lang naman pag tumatae. Sa itsura mababangas, kahit di na ilahad ang detalye na pupukaw. Kaya kainiwan ng asawa mo dati, alam mo kung bakit, men, kasi mahina ang lalaki. Kasi ang factor sa kanya ay paano mo nga ba ilalaban ang inyong relasyon. Kung the problem is hindi mo nga malabanan yung iyong depresyon. Kaya ang tanong sa isip niya ay kung paano mo kaya masosolve ang mga darating sa buhay niyo na hamon. Sa'yo di siya makahanap ng kasagutan at kaya kanya iniwan kasi yun na lang ang tanging niyang solusyon. Kaya tangin mo, Poison, kaya ko rin makapagpaluan sa'yo ng bara. Ang tanong, kaya mo rin kaya makapagpaluan sa akin sa loob ng selda. Iba ang dating at kulit ko sa brigada. Hindi ubra sa akin sa takalan kahit yung manong nadodong saipa. Kaya ang kalaban ko ngayon ay hindi yung masaya, kundi yun pa rin, yung Marco Lacson na dramatic. At shoutout sa asawa na ito dati. Grabe ang lupit ng inception mong idea kasi na toxic yung isip ni Poison mula nung pinatikim mo ng lason mong halik. Oh shit, ate para sa... Oh shit, ate para sa itong kanyang sound trip. Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip. Ulul, sa akin di ka lang maiidlip. Ulul, sa akin di ka lang maiidlip, panigurado ka pang may tulog. Di ka well-rounded na artist, kulang ka pa sa hubog. Kakaspit mo ng malalim ka, sa anxiety ka nalubog, sa depression ka nalunod. Kaya paano ka hihigit sa mautak kung sa sariling isip mo nga, ikay nadudurog. Dahil malaban. Lakas hindi man ako nagpo-post ng vid. Pero I appreciate yung yung mga linya ni G-Wise. Pumapalag. Real shit. Pumapalag yung sulat ni G-Wise dito kay Poison. Tapos ang ganda nung pag-mix up ni G-Wise ng estilo niya kasi hindi siya purong technical, 'di ba? Hinahaluan niya ng mga bara, 'di ba? Tapos hinahaluan niya ng mga jokes ng comedy. Yung mga bara niya, yung mga technical na bara niya. So, ang galing kasi para sa akin, pumapasok kay Poison eh. Hindi siya dumadaples, hindi siya sumasablay, pasok, tumatama kay Poison. So, ang galing kasi real shit. Shoutout kay G-Wise. Nagustuhan ko yung baon niya dito rounds 1 and 2. Hindi ko nakitaan na hindi ko nakitaan kinakabahan siya, hindi ko nakitaan na magpapa-underdog siya dito. Ang nakikita ko lang kay G-Wise dito is sasabay ako sa'yo, no? Even na ikaw yung pinakamaraming wins sa flip top, champion ka sa blackout, tangina sasabay ako, 'di ba? Yun yung nakikita ko, no? Kaya big shout out kay G-Wise, ang galing, no? Na-appreciate ko 'yon. Ang ganda ng round 1 and round 2.
hindi man, sa akin lang naman, hindi man naging kasing lakas ng round 1, yung round 2 ni G-Wise, pero ang na-appreciate ko yon. Nagustuhan ko yung mga setups, nagustuhan ko yung mga segues niya from technicals to jokes, tas yung mga transitions. So, ang galing. Nagustuhan ko yon, G-Wise. Yung mga jokes, para sa akin, underrated yon. Galing, na gustuhan ko yun. Napapangiti ako dun sa ibang mga jokes niya. So, ayos yun. Pumapalag siya kay Poison, ha. So, yun. Poison. Kapag yung Poison 13 is nag-joke ulit, mayayari siya dito. So, 9-7 sa round 1. Sa round 2, tignan natin. Kasi, humina si G-Wise ng konti. Diba? Pero, yung performance ni G-Wise is malinis pa rin. Diba? So, Poison 13, pakinggan natin. Ba't ako lumalaban sa lahat ng liga? Simple lang sagot sa mga katanungan nyo na to. Hindi pera, kasikatan, katarungan o ano. Wala akong mapapala kahit patulan ko kayo. Pero kung gusto nyong apoy, sige, gatungan nyo ako. Gagawan ako ng kwentong madalas pangalandakan. Idadamay ang lahat, pati anak mababanatan. Idadamay ang lahat, pati anak mababanatan. Ako na nagpakababa, ako pa makasalanan. Madalas na lumalaban, grabe daw pangangailangan. Para sa kaalaman nyo, wala akong TF sa mga amateur league na aking nilalapagan. Wala akong TF sa mga amateur league na aking nilalapagan. Suporta at pakikisama lang, kaya ko kayo pinapalagan. Hindi importante sa akin pera, ego at ang standing. Sapat na sa aking mabigyang pansin kayong mga aspiring. Kasi mahal ang TF namin. Hindi biro mag-isip. Nakaka-stress, nakakapanot. Mag-aabono ka kung gusto mong maagang makpalaot. Gagastos ka talaga para sa amin makaabot. Pero libre ang mangarap dahil di ako madamot. Bakit? Sino ba sa mga idol nyo yung kayang gawing ginagawa ko? O sige, labas nyo! Merong iilan pero hindi kasing dalas ko. Dahil masipag ka, ituring mo itong pamasko. Naiintindihan kita, lahat ng yan dalas ko. Ang kaibahan lang, hindi ako kasing bobo ng cancer na to. Kasi kung ganyan ako mag-rap dati, baka naging cancer ako. Pinag-aaral ka kasi, panay lang kating inatupag. Parang Nobita na walang Doraemon, tapos buong kaklase niya damulag. Eto payo ko sa'yo. Magpahinga ka muna, tol, para yung crowd na nanabik. 2 taon kang mag-ensayo at huwag ka munang babalik. De, seryoso to. Aralin mo yung multi tsaka bars. Pagising at bago matulog. 2 taon kang magtiis para mas lalo kang mahubog. Manood ka ng battle. Wag lang yung laban ni Badang. 2 taon mong gawin yan at magugulat ka na lang. Pagbalik mo, syempre bobo ka pa rin. Kahit pangit mang ibalita, ang importante doon, 2 taon ka namin di nakita. Gago. Time na? Gago, ang bilis naman. Gaging bilis matapos ng round ni Poison. Hindi ko alam kung mabilis ba matapos yung round ni Poison or masyadong mahaba yung round ni G-Wise, no? Quality lines yung binitawan ni Poison, no? Kumbaga, ito sabi ko, ang haba ng rounds ni G-Wise. Rounds 1 and 2, napansin ko na mahaba talaga yung rounds ni G-Wise, di ba? So, sa hinaba-haba nung round ni G-Wise, sa round 2, yung katapat nun is yung quality ng mga linya ni Poison 13 sa round 2 na sabi ko, ang ikli lang. So, in other words, itatabla ko yung round 2 kasi para sa akin, sabi ko nga sa inyo, yung round 1 ni G-Wise, malakas yun. Pagdating sa round 2, bumaba ng konti. So, bigyan natin ng 8 points si G-Wise doon. Poison 30 naman, maikli yung rounds, pero kung titignan mo, kung papakinggan nyo ulit, busog kayo dun sa mga punto, diba? Although wala naman masyadong punchline for G-Wise eh. Ang pinaka suntok lang dun is yung, ang mahalaga dun, 2 taon ka na wala. Diba? So, isang haymaker lang yun eh. Pero, feeling ko, nahabol ni Poison 13 yung performance ni G-Wise dun sa round 2. Kasi
kung titignan mo, isang haymaker lang, pero yung mga punto niya, 'di ba? Yung mga jokes niya, enough 'yun para tumabla. So, 'di ba? Yung mga jokes ni Poison na sabi niya, "Hindi seryoso 'to. Manood ka ng battle, 2 taon ka mag-practice, mawala ka," yung mga ganun. Tapos biglang magulat ka na lang pagbalik mo, bobo ka pa rin. So, 'di ba? Yung mix up din and enough yung quality na 'yun para mahabol ni Poison 13 yung round 2 ni GY. So, tabla yun, no? Possible pa nga kay Poison 13 yun eh. Pero, bigyan natin ng, bigyan natin ng respeto si GY doon. So, bigyan natin ng tabla yun. 8 points, tie, round 1. Round 2. Round 1, GY yun, malinaw. Round 2, tinabla ko yun. So, round 3, pakinggan natin. So, that's 17 to 16. 1 point ahead lang si GY. Let's go. Ngayong round 3 na, anong ibabanat mo sa akin? Yung senti session mode mo, Chong, na kesyo di ko magagawang bumatil di tulad no kung nagkapalit tayo ng sitwasyon. May punto ka naman dun. Kasi mas uunahin ko munang ayusin tong totoong portion ng sarili ko kaysa yung nasa lente na bumabatil kung nagkataon. Kasi ako isa definition over caption kung may option sa desisyon. Kaya di tayo pareho, Poison. Ikaw dinadala ka ng emosyon sa kada pagpapasya mo, kaya ka nabubuhay sa ilusyon. Ikaw lang yung bumabattle kahit depressed, imbes yung isip i-relax, bigyan ng peace of mind at healthy condition. Mas inuna mo pang mag-isip ng mga bara sa kalaban mo kung hindi ka ba naman gunggong. Kaysa mag-isip ng solusyon kung paano ka kakawala sa tanikalan ng anxiety, panic attack mo at depression. So ano ikakatwiran mo ngayon? Na kayo bilang mainstream MC sa mga tao, ginampanan mo lang iyong obligasyon? May punto ka naman dun. Ang kaso nga lang pointless yon sa mga taong sa buhay ay marunong. Kasi how ironic na nagagawa mo lumaban para lang sa pangit na simpatsya ng karamihan. Pero bakit sa problema mo pinagdadaanan kahit para sa ikagaganda ng sarili mo kapakanan ng kahantungan di ka makalaban? Di marunong gumamit ng timbangan. Mas inuna isa buhay kaysa kanyang buhay at yan ang katunayan na di ka dapat tularan kasi mas importante sa iyong hilig kaysa sa pangangailangan. At tama lang na maggaya ka na lamang ng katauhan. Total yung sarili mo na may di mo kayang mapangatawanan kasi dumedepende ka lang. Hanggang sa kasalukuyan, inaalalayan pa rin to ng buong 3GS at team pinsan. Kaso sa nakaraan, di ba pinagsigawan mo na hindi mo sila kailangan? O ano, pahiyayan? Huwag ka kasi magsalita ng tapos kung mahaba pa ang laban. Saktong dito ginanap ating battle, kaya hayaan mong puluhan sumampal sa'yo ng katotohanan na no man is an island. At asa na ang yabang? Na kahit anong mangyari sa 3GS, hindi ka sasali. Ano yun, mema lang? Ulul gago, wala kang paninindigan. O ano, masarap ba sa pakiramdam na yung mga dati mong tinitira na grupo at sinisiraan ay sila pa palang bubuo ng pagkakakilanlan mo baluti sa laban. Puta, nakikinabang na oh. Yung dati nagsabi kala Kuya Shernan na wala daw silang mapapatunayan. Kung umasta no, nakala mo sa kuna yung tangan, puta hanging habagat lang naman na naambunan lang ng konting kasigatan, tas handog na klima sa 3GS, mainit at maalinsangan. Sala sa init, sala sa lamig, ihip ng hangin na gulumihanan. Yung hangad mo patayan ng imahe, sinuklian nila ng kabuhayan mo pare. Kasi how ironic na yung dating pinag-iinitan mo na grupo dahil uhaw ka sa palakpakan ay sila pa palang dahilan para ulanin ka ng karangalan. Binagyo, binahadi, nagsakan ng pagkakapirahan. At dahil doon nagkaroon ka ng sarili mong tubigan. Pero bakit alam mo ba? Gago. Sarili mong tubigan, guys. Ano yun? Isa kasama yun sa grand prize nung nag-champion si Poison 13 sa Blackout, no? 300,000 cash tsaka tubigan. So worth 600k yun eh. Yun yung pagkakalam ko kasi parang ganun yung nakita ko sa poster. So yun. Basta ang alam ko mas mataas yung price nun sa isa buhay kasi hindi yun 16 hindi yun hindi yun 16 MCs, 32 MCs yun. Diba? So, ang lupit nun. Gusto ko nga actually i-reviewin yun eh. Kaso di ko na mahanap yung mga battles. I mean, syempre gusto ko yung buong battle, yung 32 matches is ma-review ko. So, ang hirap maghanap eh. Kaya hindi ko na muna siya pinukusan. Darating din tayo dyan. Diba? Marami pa tayong focus eh. Marami pa tayong focus especially sa mga main channels na nire-reviewhan natin. Pulo, Motus, FRBL, Flip Top, PSP. Diba? So, yun.
Alan. Binagyo, binahado, nagsaka ng pagkakaperahan. At dahil doon, nagkaroon ka ng sarili mong tubigan. Pero bago yun, alam mo ba? Pero bago yun, alam niyo bang, nung lumulubog na, pero bago yun, alam niyo bang, nung lumulubog na karir ng grupo nila dati, iniwanan na lang sa ere basta ni Bes. Kahit sa pag-angat ay marami namang paraan at choices. Iniwanan sa kadahilanan, di niya na yata kayang tagalan yung kinikita niyang points at cents. Kaya pinagpalit sa paper bills, mga kasama niya since day first na homies at it makes sense. Nasa 3G kunyari puro hate bash to at this. Pero ang twist, sa mga tinuturing niyang enemies, gusto lang palang maki-benefits. Kasi yung may 3GS business, kaya ka nagka-business. Kaso dumami man yung pera mo, nonsense. Kahit maging riches, worthless. Kasi di kayang tapatan, bayaran ng pera mo, utang na loob mo sa buong 3GS, lalong-lalo na sa mga dati mong kagrupo at friends. Nainiwanan mo imbes manatili ka sa gitna ng krisis, umalis. Sarili lang ang inisip, napaka-selfish at ang reason to confess ay nagmanifest lang daw tong makapalampes. O ngayon aanhin mo halaga ng pera. Kung the value is less. Kasi sa mga tunay, ang pagiging totoo sa kasama sa lahat ng sitwasyon ang the most expensive among the rest. Kaya ang quest sa snitches, no forgiveness, na sa mahal ng utang na loob mo ay dapat ka lang ma-depress sa mga isusumbat nila sa'yo, total yan ng interes. At kaya puro pait yung nararamdaman kasi nung baby ka pa, pag pinagtitimpla ka ng dede, imbis gatas, Nescafe puro. Puta, biruin nyo, 2 weeks old, para daw tumibay buto, pinapatayo na sa sariling pato. Sabay heli ng nanay niya ng ganto. Babangon tayo. Pero tinuduyan naman. Gago. Kaso ang ginawang duyan, katawan niya mismo. Sa sampayan nakatali, kaliwat kanan niya. Sa sampayan nakatali, kaliwat kanan niya na braso, dinaig pa si Carlos Yulo. Sa sobrang pagkadesidido ng ina niya, maging flexible siya, ayun, naging plastic si Gago. At kaya ka galit sa mundo, bukod sa iniwan ka ng papa mo, kasi nung pinagbubuntis ka, yung inunan yung umunan sa'yo. At sige, balikan, pag-usapan natin yung future tense ko, total yan na gusto mo, di ba? How ironic na nagkamali lang sa isang salita, pinagtawanan nyo kaagad yung baguhan na nagsusumikap magpakita ng bago sa masa. Mga kunyari, biyasa sa larangan, itong mga sa pagkalumababad, sa kaalaman hirap, mga obra nyo sa isa't isa, walang pinagkaiba. Kaya kung kasalanan maging iba, pangangatawanan ko ng mga brad kaysa naman gayahan yung mga matatagal na sa battle rap na di makitaan ng bago. Mga veterano daw kuno, pero hanggang ngayon nananatiling gaya-gaya. Kasi likha ng iba, ginagaya, pinapaganda, tas iyayabang isusumbat mo sa akin na sa kultura, na sa kasaysayan may ambag ka na, pues mahiya ka. Kasi kung tutuusin, mas mabigat pa nga sa itong tulad ko na sa kapal pa ka nakilala kasi may mga sariling sining at kathalang yung kinikilala sa kultura. Kaya ito ang sampal sa'yo, kuya, na kahit gaano ka pa katagal sa eksena, pag nagretiro ang maaalala sa inyo ng tao, dadalawa. At yung pangligasiyan na kumakatawan bilang mahina ka. Kasi pag sinabing potion, pag hindi yung madrama, potion, yung rapper na gaya-gaya. Habang pag sinabing GY, sa tiyang opinion ng mga tao, repa. May mga makitid na sa talento ko tumatawa, nagsasabing ako'y tanga. Pero mas maraming taong bumibilib sa akin na sa kabila ng kapalpakan ko sa nakaraan ay balang araw ako may ilalakas pa. Kaya sa dating ako, tanggapin mo lang na malugod na yung mga tumawa sa scheme mo na future tense sila. Darating na iikot yung lamesa, ang sarap sa feeling ng buod, ikaw naman yung tatawa kasi sa'yo sa future tense na sila. Sa'yo sa future tense na sila. Kaya kung sa tingin mo na pag-iiwanan ka, kalma, huwag kang magmadali o mataranta kasi ang takbo ng karir ay hindi naman karera. At bakit ba? Sa dinami-dami dito ng MC, haba ng round, no? Bakit ako pa ang napili mong makalaban? Dahil ba pinagtawan ng talento ko, binasura ng nakararami, kaya sa pag-adjust ng rap skills ko, gusto mo akong tulungan. Tanginang to, litaw yung kakupalan, pakitang tao, bait-baitan. Di ba isa ka rin naman sa tumawa nung nakilala ko nung nakaraan dahil sa kapalpakan? Sa akin alam ko na, sa akin bibi na yung dahilan. Pero sa mga tao, pagtatakaan, lumalamang kung bakit ba tayo magkalaban sa kanila nananatiling katanungan. Kaso ang kasagutan ay tanong sa inyong mga isipan. Kasi bakit ka nga ba kukuha ng isang bagay sa basurahan kung hindi mo naman pakikinabangan? Bukod sa boto ng mga hurado at simpatsya ng mga tao, makikita nyo ang tunay na panalo. Panoorin yung video. Okay.
Ang haba nung round, mas humaba pa ata yung round ni ano dito, ni G-Wise. Pero isa lang sinisigurado ko dito, hindi ko kayang bigyan ng 10 puntos si G-Wise dito. Una sa lahat, ito siguro yung, sabi ko nga, ito yung pinakamahabang round niya. Plus, ito rin yung pinaka masasabi kong marumi na round kasi ang dami niyang starter. Diba? Kung mapapansin nyo, minimal, no? Hindi naman siya ganun ka laki. Pero yun nga, sobrang nagmatter eh. Sobrang nagmatter yung sobrang nagmatter lang yung mga sleep ups ni G-Wise kasi mas humahaba yung round eh. So I think naka-apekto yun. Tapos yung mga transitions okay, kita nyo naman yung bigla tayo natawa doon. Ano ba yung banat niya doon? Basta may banat siya doon na nakalimutan ko na tumawa tayo doon. So okay yun, pati yung crowd tumawa doon. 'Di ba? So kahit pa paano kung titignan mo, maayos pa rin naman, andun pa rin naman yung mga punto, pero yun nga, masyadong mahaba yung mga setups na hindi, parang nagsasacrifice si G-Wise sa ganitong setup, tapos sa pinaka punchline, hindi nagpe-pay off. So, sugal, no? Sugal yun. And, para sa akin, hindi naging, ito siguro yung worst round ni G-Wise, no? Pinakamalakas niya yung round 1. Round 2, humina ng konti. Round 3, actually, ang pinaka naghabol lang dito is yung mga comedy, mga jokes niya. Tsaka yung mga punto niya. Yun lang Pero, sige, mamaya natin bigyan ng score. Basta yung lamang si G-Wise dito ng 1 point ng 17-16. So, let's see kung anong bawi ni Poison. Kaya dati, Poison. Panoorin niyo yung video. Gaya-gaya daw ako. Sabi nitong walang narating. Ulol, pag ginaya ko yung estilo mo, magmumukha yung magaling. Di ba gusto mong bumoses? Sige, speak, spoke, spoken. Papapasubo ng sagat. Ito ay deep throat open. Tuturuan ko tong bata. Kaya please, close, open. Pagka-kid mo, Sinchan, pagka-kid ko, goten. Speak, spoke, spoken. Ito real talk. Unang sagot. Tangina, ito na yun. Ito na yun napanood ko. Round 3 pala yun, no? So, pakinggan natin to. Ito ay deep throat open. Tuturuan ko tong bata. Kaya please, close, open. Pagka-kid mo, Sinchan, pagka-kid ko, goten. Speak, Tangina nun. Ito real talk. Tomen, hoy baduy sa sobrang cheap mo, pati brief mo, soen. Titirahin ko to shit, aba yung trip ko, solden. Parang pininger ka sa puwet, tapos yung dildo, ballpen. Speak? Ala, gago. Sabi ko sa inyo diba? Ito yung sige, namnamin natin to. Game. Ang cheap mo, pati brief mo, soen. Titirahin ko to shit, aba yung trip ko, solden. Parang pininger ka sa puwet, tapos yung dildo, ballpen. Speak, spoke, spoken. Etong weak, bogen. Behind the bars, ikaw yung lolo doon sa clip nung boysen. Kinadyot ka ng saksak, ngayong nag-beast mode. Tomen, matutulad ka kay Elsa. Sige, freeze, frozen. Uking ina mo. Lakas, gagi. Ayan na, minokojin na ni Poison 30 si G-Wise at tangay, hindi ko kaya yung ganong lakas nun, tol. Clip nung boysen. Kinadyot ka ng saksak, ngayong nag-beast mode. Tomen, matutulad ka kay Elsa. Sige, freeze, frozen. Tangina. Speak, spoke, spoken. Pagka free throw, ballen. Ibang klaseng shooting to, hindi to ring, board, molten. Asintado sa puso, talagang break, broke,
broken, di niya namalayang shot at pagka-click, post, stolen. Tawag niya sa style niya, future tense. Inutil ka ba, pre? Para di ka nagkakamali, i-google mo kasi. Ulol ka bilang ka sa vulture, panira pa sa culture. Lines mo na nagsabi na walang makita doon na future. Tapos ayaw mong ginagago. Paano di pagtitripan? Ginawang future tense yung past participle nitong bobong participant. Tangina, future tense yan. Huwag mo nga akong sagarin. Hindi mo na nga nilagyan ng will. Mabutasan ka pa rin. Mas matutunan ka sa past. Sa limot ka, ibabaon. Kahit na present ka sa class, wala kang natutunan doon. Hindi ito future pero ang hinaharap mo ay dragon. Pasensya na kung ibang tense nararanasan mo ngayon. Kalma lang. Hindi ako galit. Meron lang napupuna. Di na yan mabubura. Pero ayos lang magkamali. Mahalaga, natuto ka. Nung sinabi kong behind the bars, hindi ibig sabihin bilang buka. Malaya kang nakikinig sa aking pangaral bilang kuya. Uking ina mo. Nga ako dun ah. Ang lakas ni Poison dun sa paggamit niya ng estilo ni G-Wise. I mean, hindi naman estilo ni G-Wise, no? Yun kasi yung ano eh. Wala akong masabi, no? Pero, kain. 10 points for Poison 13. Ang ganda ng multis. Pucha, lalo na yung para kang piningar sa puwet. Tapos yung dildo, ballpen. Agago, tawang-tawa ko dun. Tain lang sakit nun. Tapos ano pa? Yung kid ko Goten. Diba? Ang lakas men, ang lakas nun. Tain na, hindi ko naisa-isahin pero grabe yung Poison 13 dun. 10 points yun para kay Poison, guys. Perfect yun. Wala kung titignan ko yung buong round ni Poison, 1 2 3. Sa 1 2 3 na yun, walang pumantay sa round na yun ni Poison. Ganong kalakas yun, ganon kalayo yung gap. So, ito, final score na, guys. Final score na. Round 1, 7. Round 2, 8. So, that's 15. Then, 10 points for Poison 13. So, that's 25 points for Poison 13. G-Wise, merong 9. Meron siyang 9. Meron siyang 8. Tapos, 8 din sa round 3. So, 9, 8, 8. So, 16. Uy, 25 points din. Tama. 9, 8, 17, plus 8, 25. Oh my God! Tie! Diba? Tie yun, guys. 25 points all. Magkaiba man yung naging scoring. Kasi kay Poison 13 is 7, 8, 10. So, malinaw yun. 25 points. Kay G-Wise naman is 9, 8, 8, 16, 25 points din yun. So, titignan natin. Actually, ang hirap mag-decide. Kasi, kung linis ng performance, pwede nating itabla. Overall. Si Poison 13 may choke siya sa round 1 na yun, may choke siya. Tagal niyang may mga stutter, may mga slip-ups. Then si G-Wise naman may stutter din siya sa round 3. So pwede natin i-cancel out na yun 'Di ba? Pwede natin i-cancel out yun. Pareha silang may dumi sa performance, pareha silang nag-choke, 'di ba? So pwede natin cancel out. Isang kategorya na nakikita ko yung hindi naman siya actually category. Yung round. Yung pinakamalakas na round ni G-Wise is yung round 1. Pinakamalakas na round ni Poison is round 3. Kung pagbabanggain ko yon, putya, iwan pa rin yung round 1 ni G-Wise doon. So, I'll go with Poison 13. Diba? Feeling ko kasi yung 1, 2, 3 ni G-Wise not enough para mapantayan yung round 3 ni Poison. Ganon kalakas. Ganon kalayo yung gap ng sulat
ni Poison 13 sa round 3. Diba? Ganun kalayo yun. So, I'll go with Poison 13 overall performance. Diketa, tabla yung tabla yung scoring natin, and per round din tabla. Round 1 G-Wise, round 2 tabla, round 3 Poison. So, nag-base na lang ako sa rounds, sa pinakamalakas ng round, pinag-compare ko, and it turns out na kay Poison tayo. Diba? Pareha silang may choke, round 1 and round 3. Pero, yun, sa lakas, sa DN, sa multis, sa, lahat Poison 13 yun, tol. Dragon 3, dito sa Angeles Resort. Poblasyon, Muntinlupa, isang beses Papulo, magingay! Hype Beat, Black Manila, Real Jokes, R&R, Ship Floating, at ang boto ng hurado, 3-0 para kay Poison 13. Pasensya na sa medyo nadapa sa round 1. Round 2, di ko sure, di ko matandaan. Pero I'm sorry. Kapabayaan ko yun. Pero lumakas yan. Si G-Wise. Congrats, Toy. Salamat sa mga. Shoutout nga pala sa sponsor natin ng haircut dyan ng perfume. Arvin Perez. Props kay G-Wise. Lakas niya dito. Real shit. G-Wise versus Poison 13. Ito yung dahilan kung bakit sobrang idol ko si Poison. Kaya na, kahit nasa underground league, kahit yun niya, sinabi naman niya sa battle na wala siyang PS, pinupukpuk niya pa rin yung battle. Sobrang hands down ako doon. Kaya binoto ko all 3 rounds kay Poison 13, G-Wise. Mas gusto ko yung G-Wise ngayon kumpara nung bumattle kay Don Rafael. May mga ligaw na suntok May mga ligaw na suntok na talagang napapatawan niya yung crowd. Kaya props doon. Pero all in all, sobrang galing talaga ni Poison 13. Ayun dyan po, binoto ko si Poison. Kita naman syempre yung quality. Pero magbibigay credits lang ako kay G-Wise kasi compare sa last battle niya, mas okay yung ngayon. Parang mas naangat niya sa mas mataas na level yung kaya niyang gawin. Yes, totoo. Yun. Props kay G-Wise. Sobrang solid na ko. Yo, Eds, ako ang muling hurado. Binoto ko sa Poison 13. Pero round 1 binigay ko yung kay G-Wise. Yes, round 1 G-Wise talaga. Round 1 ni Poison ay parang tumalon. Kasi parang bigla siyang lumaktaw Tapos hindi namin masundan bakit siya biglang na gano'n dahil nga nakita naman natin. Tingin ko lang din na nakalimutan niya yun. Yung ibang palaman doon bago siya sa scheme na yun. So yun, round 1 binigay ko G-Wise dahil may mga ligaw din talaga siya na punchline. Yun, binigay ko G-Wise round 2 yun. Totoo yun, yung sinasabi ni Poison na bumabattle sa maraming liga. May mga ganun ding mga idol natin na MC pero hindi kasing dalas nga ni Poison. Pero yung round 2 naman yun, nakuha ni Poison 13 yun. Pero hindi sinasabing mahina yung material ni G-Wise no round 2, malakas din. Round 3 yun, yun na. Beast mode na si Poison kasi si G-Wise. Sobrang haba ng round niya sa round 3. Tapos, medyo dragging pa yung iba pero yes. May mga ligaw pa rin na punchline talaga magugulat ka na lang Pero yun, si G-Wise sobrang props sa kanya. Nagulat din ako sa pinakita niya ngayon. Siguro dahil si Poison ang laban niya, pero yun, mahuhubog pa yan. Pero yun, round 1 G-Wise, 2-3 Poison 13. Congrats, G-Wise. Okay, so akala ko magiging pares pa kami ni Eds ng boto na round 2 table Pero 1 and 3 pares kami boto, no? Props kay Eds, pares kami boto. Pares kami ng boto sa finals ng Insane sa Blaser versus Dave Denver. No, pares kami ng boto noon. So, di ko na sasabihin kung ano yung boto namin. Noorin nyo na lang siguro kapag in-upload na yung battles. Yung battle. No? So, yun. Abangan nyo yun. So, yun. Shoutout ulit kay Edward Teach. Thank you sa sa request na to kasi gusto ko na talaga mapanood to pero hindi ko siya mapanood kasi may mga pinagpupukusan akong mga request din at tsaka mga tournament. So, tsaka mga battles sa Fliptoot na hindi pa natin napapanood at nare-review. Kaya, thank you, Edward Teach. Shoutout sa'yo. Sana mapanood mo. Sana active ka pa sa channel. Sana magustuhan mo. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.